Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, magandang pag-usapan po. Ito hong plano ho ni DOJ Secretary Boying Rimulya po mga kabida, na mag-apply bilang ombudsman kapalit ho kay Ombudsman Samuel Martires na ang term ay magtatapos po ngayong July 27, 2025. Eksaktong 7 years po mga kabida matapos po itong ma-appoint ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang pagkakaalam ko po, meron na pong 2 applicants po na nag-submit ng kanilang application online. At isa po sa kanila po dito mga kabida, ito kong si DOJ Undersecretary Cadiz. At meron pong isang commissioner ata. Hindi ko lang alam yung eksaktong pangalan po mga kabida. Anyway, pangatlo na po ito kong si Rimulya kung sakali hong itutuloy po niya yung pag-submit ho ng kanyang application. Most probably, this coming Friday daw, Okay? Now, ang ombudsman po ay isang constitutional body po yan, mga kabida. Okay? At ang kanilang mandato po dito mag-imbestiga at mag-prosecute, doon po sa mga krimen, katulad ho ng graft and corruption, okay? At maging administrative po, pwede ho nilang pasukan at imbestigahan po mga kabida. Okay? Now, dito ho sa balita mga kabida, sa GMA News Online, babasahin ko lang po ito para meron po tayong basihan na talagang mag-a-apply ito kung si Rimulya bilang ombudsman po, SOJ Rimulya to file application for ombudsman. Babasahin ko lang po, Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya confirmed Monday that he will file his application to the Judicial and Bar Council for the position of ombudsman. Ang JBC kasi mga kabida, sa ilalim po yan ng Supreme Court. Sila yung in charge ho ng mga applications, okay? Para ho sa pagka-ombudsman, At hindi lang po, kahit na po sa position ho sa mga korte, Korte Suprema and down, sila yung in charge, mga kabida. Okay, ang sabi po dito, ni Rimulya po mga kabida, mag-apply pa lang ako. I'm submitting my application by Friday, before Friday, Rimulya said in an ambush interview. Ayun. So, yun po ang balita at yung deadline pala dito ho mga kabida sa application submission po sa JBC is this coming July 4, alas 4:30 po ng hapon. Okay, mga kabida. Now, hindi pa natin alam kung itong mga applicants po ay madadagdagan po ba mga kabida, Kasi as of now, kung isasali po natin ito kung si Rimulya, 3 pa lang. Okay, mas maganda kung marami po, para marami hong pagpipilian ito kung JBC. Ang mangyayari kasi dyan mga kabida, since yung JBC yung in charge po sa application, so igagather lahat ng JBC, lahat. So igagather po ng JBC lahat ng mga applicants po, mga kabida. Okay, and then isa-isa magkakaroon po ng interview. Okay, parang nag-a-apply ka po ng trabaho, di ba? So ganun din yun sa JBC. Now, dun po sa mga applicants po, halimbawa, meron pong 10 applicants, Ang gagawin po dyan ng JBC is iti-trim down po nila yan, into shortlist. Okay? Halimbawa, 3 or 4 po, So, yung shortlist na yan, yun yung isasubmit po ng JBC kay Pangulong Ferdinand Marcos. Alright? Para doon na po mamili po ito kung si Pangulong Marcos kung sino yung kanyang itatalagang ombudsman po mga kabida. Okay, ito po yung komplikado, Sakali hong, okay, kasi we are just speculating, Kasi kasama po ito hong si Justice Secretary Rimulya, mga kabida. Sakali hong mapili ito hong si Secretary Rimulya bilang ombudsman, mga kabida. Alam naman po natin, meron po siya complaint, complaints against him. Okay? Dahil doon sa isinabmit po mga kabida ni Senator Amy Marcos na chairman's report sa ombudsman, ito po'y patungkol doon sa findings po ng Committee on Foreign Relations mga kabida, patungkol po sa questionable hong pag-aresto
dating Pangulong Duterte at pagdala ko sa kanya doon po sa International Criminal Court, ano? Kabilang po doon ho si Secretary Remulla sa mga respondents, mga kabida. Now, ang question, ano ang mangyayari doon po sa complaint na yon? Kung sakali hong si Remulla po ang itatalagang ombudsman, mga kabida. Hindi naman po siguro pwede na sasampahan po ni Remulla yung kanyang sarili po, kapag makita po niya na mayroon pong probable cause yung complaint, mga kabida. Kabilang na po yung kanyang mga kasamahang respondents. Diba? Kaya nga, yun yung question Anong mangyayari po dun sa complaint? Alright? Eto, babasahin ko lang po. Ito hong balita, Portion lang po ito sa balita ng GMA News Online, Kasi natanong kasi ito ng mga miyembro po ng media, Eto po. Meanwhile, when asked about the complaint submitted by Senator Amy Marcos against him and others before the ombudsman over the arrest of former President Rodrigo Duterte, Remulla did not believe that this would lead to conflict. Hindi ho daw naniniwala ito kung si Remulla, mga kabida, na may conflict po dito. Paano walang conflict po dito? Ombudsman po, Halimbawa siya po ang pipiliin bilang ombudsman, paano hindi ho magkaroon po ng conflict? Di ba? Siyang mag-a-approve doon ho sa complaint na isasampa po sa korte sakali hong mapapatunayan po, mga kabida, na meron pong probable cause doon ho sa kanila pong investigasyon. Di ba? So, meron pong conflict of interest. Yun yung maliwanag po, mga kabida. Hindi naman po pwedeng sabihin po ni Remulla na mag-i-inhibit po ako. Mag-i-inhibit siya pero ang nag-iimbestiga yung kanyang mga tauhan. Okay? So, hindi po imposible na magkakaroon po ng focus po doon, Actually, hindi lang po si Remulla yung respondent po doon, Kasama ho si Secretary John Vic Remulla ng Department of Interior and Local Government, Ito hong si General Prosecutor Richard Fadolion, At pati ata ito hong si Yusek Nicholas T, Kasama ata dito po, mga kabida, sa mga respondents po. Okay, sa kaso ho o sa complaint na isinampa po, mga kabida, ni Senator Amy Marcos. Ang tumatayong complainant kasi dito, mga kabida, ito hong si Senator Marcos, bilang chair po ng Committee on Foreign Relations. Okay? Dahil dun sa kanila hong nadiskubre na unusual act po ng mga government officials po dun ho sa pag-aresto ho kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang masaklap pa po dito dinala pa po ang dating Pangulo sa International Criminal Court. Kumbaga, ang nakita po ng committee po doon parang sobra na po, parang out of the jurisdiction po ng gobyerno po ng Pilipinas yung ginawa po nila. At isang pag-traidor po daw, mga kabida, doon po sa kapwa Pilipino. Okay? Unang-una po, may nadiskubre ho na wala palang warrant of arrest. Pangalawa po, mga kabida, hindi ho nirespeto yung Rome Statute. May nakalagay kasi doon sa Article 59 na bago ho dalhin ito hong arestadong tao doon po sa ICC, kailangan idaan muna sa mga local courts or sa local court. Mga kabida, hindi ho nagawa yon. Okay? At saka yung pinaka matindi, yung hindi ho binigyan po ng due process daw ito kung si dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga kabida. Yun yung naging rason kung bakit po ipinadala po ng Committee on Foreign Relations ito kung kopya ng findings ng committee yan po sa Office of the Ombudsman in order them to investigate dito ho sa reklamo and kung meron pong probable cause yun nga pwede ho silang magsampa po ng kaso, either criminal or administrative charges, mga kabida, laban ho dito sa mga respondents. Ngayon, kung ang uupong ombudsman dito ay ito kung si Remulla, sakali lang po, mga kabida. Ang question ngayon is, aabot kaya sa
sampahan po ng kaso, mga kabida. Ito hong ginagawang investigasyon po ngayon ng Ombudsman. Okay? Sana magdasal ho tayo na bago ho bababa ito hong si Ombudsman Samuel Martires sa kanyang pwesto, tapos na po ito hong investigasyon. Meron na pong rekomendasyon po makabida na isasampa ang kaso sa korte laban ho dito sa mga respondents. Kung sa tingin ho ng Ombudsman na walang probable cause, wala hong problema. Pwede ho nilang i-dismiss po yun. Mga kabida. Diba? Okay? Kung sakali hong si Remulla po ang magiging ombudsman, kung sakali hong meron pong desisyon ang kanyang opisina patungkol ho dito, okay? At batay doon ho sa kanilang investigasyon, mapapatunayan na walang probable cause. Kaya ang mangyayari po, ibabasura po nila ang kaso. Maniniwala kaya yung taong bayan dyan, mga kabida? Okay? Maniniwala kaya yung taong bayan? I don't think so. Kasi ang iisipin po nila, baka may luto po, Kumbaga, may hocus-pocus. Kasi ang ombudsman po ay yung mismong respondent. Parang ganun Yun yung magiging mindset po, At tingin ho ng taong bayan po dyan, mga kabida. So para sa akin po, the best way, para maiwasan po ito, dapat tapusin po ng ombudsman ngayon yung investigasyon patungkol po dyan bago po uupo ito hong bagong ombudsman. Kung sakali hong mapili ito hong si Ombudsman Remulla, wala na pong problema. Kasi mayroon na pong resolution, Okay? O di kaya isasampa na po yung kaso. Diba? So, out of controversy na po ito hong si Remulla, mga kabida. So, yun yung para sa akin tamang gawin. Tapusin dapat ito hong investigasyon, and then after that, kung bababa man itong si Martires, wala na pong problema po, mga kabida. So para po sa inyo, ano po ang inyong comment at opinion ho dito? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.